Yo, what's up mga ka-job hunt? Welcome back sa ating channel. Ang channel natin na palagi nagbibigay sa inyo ng information at opportunity na magkaroon kayo ng trabaho. For today's videos mga ka-job hunt, pag-uusapan natin ang 5 common resume mistake ng mga job hunt Pinoy seekers natin dito sa Pilipinas. Kaya ka-job hunt, kung para sa itong video na to, ay maghahanda ka ng notebook at ballpen para i-take note ang mga mahalagang detalye. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka may scam. Without further ado, roll the intro. Mistake number 1. Generic objective statement. Halimbawa, to gain experience and contribute to the success of the company. O diba, walang impact? Parang halos nga ata ng resume ganito yung objective. Diba? Parang kinopy lang sa internet. Bakit hindi natin gawing personalized at job specific? Para naman may impact, diba? Pero ang tanong, ano ba ang position na ina-applyan mo? Ano bang skills ang pwede mong i-offer? Okay, ito, bibigyan ulit kita na example. Base ito sa trabaho ko ngayon. At babasahin ito ni Adam. Adam, pasok! Halimbawa, to apply my 2 years of experience as a sales promoter in a fast-paced retail environment, bringing strong customer service and product knowledge skills to drive sales and customer satisfaction. Ito, pwede mo rin gamitin kung may target kang company or brand. At babasahin ulit ito ni Adam. Adam, pasok! To join my idea company as a dedicated sales promoter, leveraging my product demonstration experience and persuasive communication skills to exceed sales targets. O diba? Mas maganda siya pakinggan. Tips para sa paggawa ng objective, banggitin ang job title mo, i-highlights ang years of experience o key skills mo, at i-align sa values o needs ng employer. Mistake number 2. Over-decorated or cluttered layout. Yung resume na parang party invitation, iba't ibang font, sobrang daming kulay, tapos may emoji pa minsan, kahit recruiter malilito kung saan titingin. Bawal yan. Ito ang solusyon. Bakit hindi na lang tayo gumamit ng clean, professional, and easy-to-read layout? Hindi kailangan ng mga fancy design. Ang importante, dapat klaro ang section. Tulad ng mga to. Contact information, objective or summary, education background, work experience, and skills. At pagdating naman sa mga font, recommended itong mga sumusunod. Arial, Calibre, at Helvetica. At pagdating naman sa color, stick lang tayo sa black and white. Pwede ka naman maglagay ng accent color lang. Pwede naman kulay gray or navy blue. At kung talagang nahihirapan ka gumawa ng resume, katulad itong dalawang babae na nasa screen na panghirap na hirap talaga, pwede ka naman gumamit ng free resume templates sa mga sumusunod na to. Canva, Microsoft Word, Novo Resume, at Zeti. Bonus tip, gumamit ng PDF format kapag magsasend ka ng resume para hindi magulo sa ibang device. Mistake number 3. Too much personal information. Inilalagay lahat sa resume na parang biodata. May height, weight, birthday, religion, status, zodiac sign, minsan pati favorite color nilalagay pa. Aray ko! Tandaan, ang resume ay professional document. Hindi yung parang bio sa dating app. Tanggalin na natin yan. Ilagay lang natin ang mahalaga. Full name, active email, mobile number, picture, city or province. Bakit? Para mas focus ang resume mo sa skills, experience, at qualification, hindi sa physical traits mo. At syempre, pasok yan sa Data Privacy Act guidelines. Mistake number 4. Grammar and spelling errors. Mali-maling grammar at spelling. Isa to sa pinakadahilan kung bakit hindi tayo natatanggap. Kung sa spelling at grammar ay mali-mali na tayo, wag mo nang asahan na tatawagan ka nila. Katulad nito, I'm graduate of college and have skill in computing. Aray ko! Aminin natin mga ka-job hunt, maraming Pinoy job seeker ang hirap sa English. At isa na ako doon. Aray ko. Pero tandaan, resume mo ang first impression mo. Ito ang mga solusyon. Step 1. Gumamit ng grammar checker, Grammarly, para ma-check ang grammar kung tama. Google Docs, para itama ang spelling mo. Hemingway Editor, para i-check kung readable ba ang gawa mo. Step 2. Ipa-check sa kaibigan o kapamilya na magaling sa English. Step 3. Gumamit ka na lang ng simpleng English. Huwag mong pilitin ng sarili mo kung hindi mo naman ito gamay. Step 4. ChatGPT or Gemini. Pwede mong ipa-check sa kanila ang gawa mo. Iko-correct nila ang maling spelling at grammar mo. At sure ako na 100% matutulungan ka nila. Dahil maraming content creator ang gumagamit kay ChatGPT. Kahit ako. Alam mo ha. Bonus tip. Kahit Taglish lang ang normal mong gamit, make sure na ang resume mo ay neutral professional English. Mistake number 5. Too long or too short resume.
Resume na sobrang ikli o sobrang haba. Alam mo yung tipong 5-page, parang comics, pero pag binasa mo, paulit-ulit lang, or puro generic description lang ng trabaho. Tapos may iba naman, sobrang ikli, parang isang paragraph lang. Parang gusto lang magpakilala, pero hindi talaga nagbebenta ng sarili. Mali yan. Heto ang solusyon. Una, 1 page lang kung fresh graduate ka or wala ka pang work experience. Pangalawa, 2 pages max kung may 1 to 5 years of experience o madami kang naging trabaho na relevant. Hindi ibig sabihin na mas mahaba, mas magaling ka na. Mas okay pa rin yung concise pero solid. Bonus tip, ilista ang relevant experience. Hindi mo kailangan isama lahat ng trabaho mo, lalo na kung hindi related sa position na ina-applyan mo. Gumamit ng bullet points, hindi paragraph. Dapat diretso sa punto para madaling basahin. 1 bullet, 1 accomplishment. Use strong action words para impactful. Mga tulad ng manage, handled, led, created, increased, reduced. Iwasan ang storytelling mode. Tipong noong una ako nagtrabaho, natutunan ko ang halaga ng save that for the interview. Sa resume, gusto lang ng mga HR ng mabilisang facts. Tandaan, hindi ka lang nagsusulat ng kwento mo. Nagbebenta ka ng sarili mo. Gawin mong mabilis basahin at madaling tandaan. Ngayong alam mo na kung ano ang dapat iwasan at kung paano ito ayusin, i-review mo na ang resume mo ngayon pa lang. At kung gusto mo pa ng tips tungkol sa mga resume writing, job interviews, career tips, at mga legit agency, ay mag-subscribe ka na dito sa ating channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka may scam. And don't forget to like, comment, at i-share mo to sa mga friends mo na naghahanap ng trabaho. At kung may topic pa kayo na gusto natin pag-usapan, ay i-comment mo lang sa baba. At pag-usapan natin dito lang yan sa Job Hunt Pinoy TV. Goodbye!